bilang amang mahal, Anak Espiritong banal, noon ngayon kailan paman. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, ang 11 alagad ay nagpunta sa Galilea, sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila, bagamat may ilang nag-alinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, "Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Binyagan niyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Sa linggong ito ay pinapahayag natin bilang mga Kristiyano sa kapisahang ito ng kapistahan ng 3 persona sa iisang Diyos na ating sinasampalatayanan at ang ating ipinapahayag na tayo ay sumasampalataya sa isang Diyos na may 3 persona, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. At ito'y paulit-ulit nating sinasambit tuwing tayo ay nagdarasal, tuwing tayo minsan ay bumabiyahe o kahit anong man ang ating ginagawa. Parte na sa atin po bilang mga Kristiyano ang antanda ng krus, kung saan lagi nating ipinapahayag sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At hindi ba ang tanda ng krus ay ang tanda din ng pananampalataya natin? Naalala ko ho nung ako ho'y nakasakay sa isang jeep at hindi kami magkakakilala ng mga kasama ko, kasakay ko doon, no? Nagtititigan kami ng masama. Iniisip namin, no, baka yung katabi ko, snatcher, no, baka huli ko rin yung bag ko, kaya yakap na yakap kami lahat sa bag namin. Pero kahit hindi ko sila kakilala, sa isang tingin, nalaman ko agad sino yung Katoliko. Alam niyo paano? Nung dumaan sa simbahan, nag-antanda ng krus. Kahit hindi ko sila kakilala, nalaman ko, ay, Katoliko mga kasama ko rito. Nag-antanda ng krus sila. Ipinahayag nila ang kanilang pananampalataya sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. At maganda no sa ating pagdiriwang ng Eucharistia ngayon, sa ating paglingon at sa ating pagpapahayag ng pananampalataya, na nakikita natin na ang Ama at ang Anak ay lubos na nagmamahal sa bawat isa. Parehong Diyos, at ang bunga ng pagmamahal na yon at paano natin natutuklasan ang pagmamahalan ng Ama at ng Anak ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kaya 'di ba sabi ni Jesus, walang makakatawag sa akin na Diyos ko, Diyos ko, kung hindi sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Ilang beses ding inulit ni Jesus na tuwing siya ay nagtuturo sa kanyang mga alagad, lagi niyang sinasabi, hindi niyo pa maiintindihan ang lahat ng ito ngayon dahil hindi pa bumababa ang Espiritu Santo sa inyo. Natutuklasan natin, nakikita natin at tayo ay nagiging saksi dahil sa biyaya ng Espiritu Santo sa bawat isa sa atin. Kaya ang magandang imbitasyon sa atin bilang Kristiyano na bilang mga nananampalataya, ang pagmamahalan ng Santatlo ay maging parte ng ating buhay. Kung paano nagmamahalan ang Ama at ang Anak, sana ganoon din tayo bilang Kristiyano na maging salamin ng pagmamahal ng Diyos. No, lalo na ho ngayon, no, uso yung mga salitang salamin-salamin. No, kahit saan ka tumingin, kahit saan ka pumunta, lagi mong naririnig. No, minsan, no, nagsasawa ka na. No, isang araw ho, no, may isang, Father, meron ka ba diyang salamin-salamin? Ba't kailangan niyang ulitin ng 2 beses? No, salamin-salamin. Nung bata ho ako, naririnig ko lang ho yung salamin-salamin. Sino ang pinakamaganda sa buong sanlibutan, di ba? Kay Snow White yan, di ba? At may pinsan po ako. Sabi niya, salamin-salamin, sinong pinakamaganda? Sasabihin namin, mag-ingat ka, baka mabasag ang salamin. Baka hindi kakayanin. Pero maganda sa atin bilang Kristiyano, hindi salamin ng kagandahan, kundi salamin ng pag-ibig ang sana'y makita sa atin. Sinasalamin natin bilang pamayanan, bilang Kristiyano, ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya nga ho sabi ng isang manunulat at isang teologo, sabi niya, ang pagmamahala ng Santatlo ay naisasabuhay at nagiging totoo sa pamamagitan ng pagmamahalan ng bawat Kristiyano. At yan po sana ang ating baunin. Yan po sana ang ating maging misyon. Na tayo ay maging salamin ng walang hanggang pagmamahal ng Diyos sa iba. Kaya nga hindi ba, pag may isang taong gumawa ng kabutihan sa iyo, minsan nasasabi mo na lang sa kanya, salamat, hulog ka ng Diyos sa akin. Salamat, ipinakita mo si Jesus sa akin. Dahil sa pagmamalasakit natin sa kapwa natin. Kahit sa simple man lamang na paggawa ng kabutihan sa kapwa natin, nagiging salamin tayo ng pag-ibig ng banal na Santatlo sa sanlibutan. Kaya maganda rin minsan sa atin mga Kristiyano, hindi natin lubos maiisip, hindi natin lubos na maiintindihan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Sabi nga ho ni San Juan Maria Vianney, kung naiintindihan mo kung paano ang pagmamahal ng Diyos sa iyo, ang sabi niya, sasabog daw ang ulo mo dahil hindi kakayanin ng iyong pag-iisip ang dakila at walang hanggang pag-ibig ng Diyos sa iyo. At sana bilang sa atin, bilang Kristiyano, hindi sana ang pag-ibig ay manatili sa isip. Hindi tila pag-iisip lamang ang pag-ibig. Pero ang pag-ibig ng Diyos sana ay nakikita sa ating buhay, pananampalataya. Nakikita yung pag-ibig ng Diyos sa atin bilang mga Kristiyano. Kaya ang paanyaya sa atin, maging salamin. Hindi lang salamin ng iyong sarili. Salamin ng yung iyong mukha ang laging mong makikita. Pero sana ang salamin na taglay natin at isinasalamin natin sa ating kapwa
at sa mga nasa paligid natin ang mukha ng banal na Santatlo na nagmamahal sa atin. Salamin ng pag-ibig ng Diyos. At ang salamin ng pag-ibig ng Diyos ay nagdadala ng katotohanan sa atin. Ang katotohanan na kahit may kasalanan tayo, kahit na mahina tayo, kahit na may kanyang-kanyang pagkukulang tayo, tayo ay pinapatawad ng Diyos, minamahal ng Diyos, at patuloy niyang iniimbitahan na manalig at makinig sa kanyang mga aral at utos. Kaya nga sabi ni Jesus sa Ebanghelyo natin binili niya sa kanyang mga alagad na binyagan ng lahat ng bansa sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. At anong gagawin nila? Ituturuang sumunod sa lahat ng pinag-utos ko sa inyo. Yun ang bilin sa kanila ni Jesus. Turuan sila na sumunod sa aral at turo ni Jesus. At ang taong nakikinig sa aral at turo ni Jesus ay kapiling ng Diyos, kasama ng Diyos. At pag sinabi ni Jesus na kasama niya tayo, hindi pagmasaya lang, pero ang pangako ni Jesus sa atin, lagi niya tayong kasama hanggang sa wakas ng sanlibutan. At yan ang pangako ni Jesus sa atin lahat. Yan ang pangako ng Diyos na nagmamahal sa ating lahat. Siya ay kapiling natin. Siya ay kasama natin. Magsimulan natin ang paglalakbay natin. Kasama siya, sinasalamin ang pag-ibig niya dahil tayo ay marunong makinig sa kanyang aral at utos. Amen.